totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. At narito na po ang kwentong tampok natin para sa araw na ito, na minsan pang ipinadala sa atin ng masugid nating taga-subaybay. At ito ay ating pinamagatang Tanikala, ang panaginip ni Leo. Halina at atin pong pakinggan. Marami talagang mga nagaganap dito sa ating mundo na mahirap paniwalaan. At sino ang makapagsasabi kung kailan natin ito mararanasan? Ayon kay Leo, magki-15 anyos pa lamang siya nang kanyang maranasan ang ayon pa sa kanya ay pinaka nakakakilabot niyang karanasan na hindi niya makakalimutan. Isang gabi noon, nang bigla na lamang napasigaw si Leo ng ubod lakas, na maging ang kanyang isang kapatid ay nagising dahil sa lakas ng kanyang naging pagsigaw, na pati ang kanilang ina ay napasugod ng wala sa oras sa kanilang silid. At naabutan siya nitong nakaupo, humihingal at pawis na pawis. Nang usisain siya ng kanyang ina, ay panandalian pa siyang hindi nakapagsalita, na hindi agad nakasagot, kung kaya kinailangan pa nitong ulitin ang kanyang tanong bago tila nahimasmasan si Leo at sumagot sa kanyang ina. Sinabi niyang napakasama ng kanyang napanaginipan. Nang muli siyang tanungin ng ina kung tungkol saan iyon, ay hindi na siya umimik. Nahiga na lamang siya uli at humingi ng paumanin sa kanyang ina, na sinabing hindi na niya matandaan. Nagtalukbong siya ng kumot. Ayaw na niyang matulog dahil natatakot siyang baka muli na naman niyang mapanaginipan ang nakakatakot na pangyayaring iyon. Dahil nagsinungaling siya sa kanyang ina nang sabihin niyang hindi na niya iyon natatandaan. Dahil ang totoo ay malinaw na malinaw sa kanyang isipan ang bawat tagpo noon. Hindi niya lang sinabi dahil sa naisip niyang baka mapagalitan pa siya at masabihan ng kung ano-ano. At hindi rin niya kasi kayang sabihin kahit sa kanyang sarili ang mga nakita niyang nakakasindak sa kanyang panaginip. Ilang gabi pang nagpatuloy ang masama niyang panaginip na iyon, kung kaya nanlalalim na ang kanyang mga mata dahil sa lagi siyang kulang sa tulog. Lubha iyong nakaapekto kay Leo. Sa tuwing kanyang maaalala ang masama niyang panaginip na iyon, ay napapaisip siya ng malalim
Hindi niya maunawaan ng lubos kung ano ang kahulugan ng mga iyon. Kahit anong pilit niya na iwasan ang tungkol doon, ay lagi itong parang nagsusumiksik sa kanyang isipan. Pero tuwing makikita siya ng kanilang panganay na kapatid na nag-iisip ng malalim, ay sinasabihan siya nito na panaginip lamang iyon at ang mga panaginip ay hindi natutupad, na madalas pa nga ang nangyayari ay ang kabaliktaran noon. Isang hapon, matapos niyang maisuga ang kanilang alagang kalabaw, habang iwinawasiwas niya ang hawak na sanga sa kanyang dinaraanan, ay bigla itong sumabit at may napansin siyang ilang dugtong ng tanikala na nakausli sa gilid ng daan sa paanan ng isang malaking puno. Kinakalawang na ang nasabing kadena. Dahil sa kanyang kuryosidad, ay sinubukan niyang hilahin iyon sa pag-aakalang kanya iyong mabubunot mula sa pagkakabaon nito sa lupa. Natungkap ang ibabaw ng lupa at lumitaw pa ang ibang bahagi ng kadena. Ngunit hindi niya pa rin iyon mahugot. Napakatigas noon. At habang pinipilit at sinusubukan pa ring hugutin iyon, ay bigla niyang naalala ang tungkol sa kanyang panaginip. Bigla niyang binitawan ang kadena at mabilis na ipinunas ang kamay sa suot at nagmamadaling lumayo na sa lugar. Nakaramdam siya ng matinding takot. Biglang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Abot-abot ang kaba na kanyang naramdaman. Dahil muling nagbalik ang mga nakakatakot na tagpo sa kanyang panaginip. Pagdating niya ng kanilang bahay, ay agad siyang napansin ng panganay nilang kapatid. Kung kaya tinanong siya nito kung ano ang bumabagabag sa kanya. Dumiretso siya sa kanilang kusina at nagsali ng tubig sa baso. Matapos makainom, ay naupo siya at makailang ulit na huminga ng malalim. Muling inulit ng kanyang kuya ang tanong nito. Halatang halata kasi na mayroon siyang pinoproblema. Magsisimula na sana siyang magsalita. Kanya na sanang sasabihin. Ngunit siya namang pagdating ng kanilang ina. Kung kaya mabilis niyang sinabi na mamaya na lang bago sila matulog. Nang magpapahinga na sila, ay muli siyang kinulit ng kanyang kuya Rene kung ano ba raw ang bumabagabag sa kanya. Sinilip niya muna ang bunso nilang kapatid at nang makita ni Leo na tulog na ito, ay nagsimula na siyang magkwento. Sinabi niya na nakakita siya ng kadena doon sa sikreto nilang daanan kapag nagsusuga ng kalabaw, na napabulalas ang kanyang kuya Rene na kadena lang naman pala kung bakit naman pinatagal pa niya at bakit naman daw pinakalilihim-lihim pa ang tungkol doon. Gayong tungkol lang naman pala ito sa kapirasong bakal.
Ipinaliwanag ni Leo kay Rene na hindi lang ganon kasimple iyon. Ipinagtapat niya dito na malaki ang kinalaman noon sa kanyang panaginip. Napanaginipan niya umano ang tungkol sa tanikala na iyon. Na iyon ang unang-unang larawang kanyang nakikita sa tuwing siya ay mananaginip sa gabi. Dahil sa kanyang mga ipinagtapat, ay nabuhay ang interes ni Rene. Naintriga siya sa kung ano ang kabuuan ng panaginip ni Leo. Kaya, kanyang pinilit ang kapatid na sabihin ng lahat sa kanya ang tungkol doon. Bago nagpatuloy si Leo, ay ilang beses pa niyang pinasumpa si Rene na wag niyang ipagsasabi kahit na kanino ang tungkol sa kanyang ipagtatapat. Nanangako naman ang huli at sinabing tanging sa kanilang dalawa lamang umano iyon. Sinabi ni Leo na ang kadenang iyon sa kanyang panaginip ay karugtong ng isang kahon. Kahon na naglalaman ng malaking kayamanan. Halos hindi kumukurap si Rene habang patuloy na nagkukwento ang kanyang nakababatang kapatid at inilalarawan ang mga nasa loob ng nasabing kahon. Mabilis na sinabi ni Rene na bukas rin ay kanila umanong aalamin kung may katotohanan ang panaginip na iyon ng kanyang kapatid. Ngunit may pag-aalala sa tinig ni Leo na kanyang sinabing delikado at ayaw niya. Nagtaka naman si Rene at kanya itong tinanong kung bakit at kung ayaw ba raw niya na magbago ang uri ng kanilang pamumuhay. Mabilis na sumagot si Leo at sinabing gusto niya at alam naman daw iyon ni Rene. Ngunit kung ang kapalit naman daw ay ang buhay nilang mag-anak, ay mas pipiliin daw niyang manatili na lamang silang ganon. Mahirap pero magkakasama at buhay. Sinagot siya ni Leo at sinabing kalokohan umano ang kanyang mga pinagsasabi at wala naman daw siyang magagawa pa. Dahil sa ayaw at sa gusto ni Leo ay kanya umanong pupuntahan iyon upang alamin at hindi niya raw siya mapipigilan, lalo pa ngayong alam na niya kung saan iyon matatagpuan. Nalungkot si Leo. Hindi na siya nakipagtalo pa sa kanyang kapatid dahil alam niya rin ang ugali nito. Pero napuno ng kaba ang kanyang dibdib dahil sa ang sinasabi nito kamakailan lang na lahat ng panaginip ay hindi natutupad at pawang kabaliktaran ang nangyayari, ay mukhang hindi ganon ang siyang nagaganap. Tumagilid na lamang siya at tinalikuran na ang kanyang kuya Rene. Nang sumunod na araw, bago pa siya umalis sa kanila para magsuga ng kalabaw, ay wala na ang kanyang kuya Rene. Kinutuban na siya ng hindi maganda, kung kaya nagmamadali siyang nagpunta doon sa dako ng kanyang pagsusugaan. At matapos na maisuga ang kalabaw, ay dali-dali niyang tinahak ang sikretong daan papunta doon sa kung saan niya nakita ang tanikala. At di nga siya
nagkamali. Malayo-layo pa siya ay kanya nang nakitang binubungkal na ng kanyang Kuya Rene ang lupa. Pagdating niya doon ay napatingin agad ito sa kanya at sinabing pag nagkataon ay mababago na bigla ang kanilang pamumuhay. Wala nang nagawa pa si Leo kundi pagmasdan na lamang ang kanyang kuya. Kaya nagsabi ito sa kanya ng, titingnan mo na lang ba ako? Tutunganga ka na lang ba dyan at hindi mo ako tutulungan? Kaya lumapit pa si Leo at tinulungang maghukay ang kanilang panganay. At di nagtagal ay bumungad na sa kanila ang kahon. Napatingin si Rene kay Leo na nanlaki ang mga mata nito at saka napangiti. Mabilis na tinastas ni Rene ang lupang nakapaligid pa sa kahon. At nang kanila nang iaahon iyon, ay halos hindi nila ito makaya dahil sa bigat. Hindi naman kalakihan ang nasabing kahon pero napakabigat talaga noon. Ang haba noon ay halos mahigit lamang sa isang ruler at mga 8 hanggang 10 pulgada naman ang lapad. At may taas na halos isang ruler din. Walang mapagsidlan ng kasiyahan at kasabikan si Rene. Nasabi pa nito na tamang-tama umano at madilim na. Gamit ang baretang dala ay kanila nang pwersahang binuksan iyon. At lalong nanlaki ang mga mata ni Rene at halos malaglag ang kanyang panga nang bumulaga sa kanilang magkapatid ang ilang bara ng ginto. May mga alahas at mga mamahaling bato. Napahagikik ito sa sobrang kasiyahan. Pinigilan niya ang kanyang sarili na tumawa ng malakas dahil sa baka may makarinig sa kanila. Kumuha sila ng ilang piraso ng mga iyon kasama na ng isang bara ng ginto at iniuwi nila sa kanila. Kanilang itinagong mabuti sa ibang lugar ang natira at kanila ring ibinalik ang lupa sa pinaghukayan. Pagdating nilang magkapatid sa bahay ay nagmamadaling ibinalita ni Rene sa kanyang mga magulang at kapatid ang kanilang natuklasan. At buong pagmamalaki niyang sinabi sa kanila na kanya umanong nadiskubre iyon nang masalapit ang kanyang paa ng kadenang nakausli. Hindi makapaniwala ang kanilang mga magulang at kapatid sa mga bagay na kanilang nakikita. Ngunit mas hindi makapaniwala si Leo nang kanyang marinig iyon mula sa bibig ng kanilang panganay. Panay ang pagpapasalamat ng mga ito kay Rene. At sinabi pang, swerte talaga umano ito sa kanilang pamilya. Patuloy din ang pagsasabi ng kanilang ama na hindi ito nagkamali sa kanyang paniniwala na si Rene ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Magkahalong yakap at halik sa pisngi ang tinanggap ni Rene mula sa mga magulang at kapatid, habang si Leo ay nanatiling nakatayo lamang at nakamasid.
Nagtanong pa ang kanilang ina kung ano raw ang naging partisipasyon ni Leo. Maagap naman na sumagot si Rene at sinabing tinulungan siya nitong maiahon ang kahon nang mapadaan ito doon pagkatapos na maisuga ang kalabaw. Pagpapatuloy pa ni Rene ay kailangan daw nila na balikan kaagad ang iba pang natira doon. Kaya mabilis na kumilos ang kanilang mga magulang at kapatid. Nagmamadali nilang binalikan ang kahon. Tinanong si Leo ng kanilang ama kung hindi na ba raw ito sasama. Sinabi ni Leo na hindi na dahil sa pagod siya. Naiwan si Leo sa kanilang tahanan habang nakikita niyang papalayo ang kanyang mag-anak ay tila wala siya sa kanyang katinuan. Naramdaman niya ang kanyang sarili na parang lumulutang at walang pakiramdam. Lubha siyang nag-aalala dahil sa kanyang panaginip. Baliwala sa kanya kung maging bida ang kanyang kuya sa paningin ng kanyang mag-anak. Oo, at masakit iyon. Pero mas nag-aalala siya sa panganib na dulot noon kapag nagkatotoo ng lahat ang kanyang masamang panaginip. Nagtagumpay ang buo nilang mag-anak na maiuwing lahat ng kayamanan sa kahon. Walang inaksayang panahon ang mga ito upang lasapin ang marangya at masarap na buhay. Bumili agad ang kanilang mga magulang ng lupa na malapit sa kalsada at pinatayuan iyon ng magarang bahay. Dinagdagan din nila ang kanilang mga alagang hayop. Tumanggap na rin sila ng mga lupang isinasanla. Parang kailan lang ay naghihikaw sila, naisip ni Leo habang nakatayo sa main door ng kanilang bagong bahay. Pero hindi pa rin siya masaya pagkat naroon palagi ang kaba. Mabilis na lumipas ang ilan pang mga buwan. Isang araw ay nagulat siya nang pagbaba niya mula sa kanyang silid ay marinig niya ang kanyang ina na nagbubunganga. Hindi maganda sa kanyang pandinig ang mga binibitiwang pananalita nito sa kanyang kausap. Nang makababa na siya mula sa hagdan ay nakita niya ang isang matandang babae na umiiyak at nakikiusap sa kanyang ina na kung maaari ay bigyan pa siya ng kaunti pang panahon. Dagdag na palugit lang ang paulit-ulit na naririnig ni Leo na ipinagmamakaawa ng matandang babae upang wag marimata ang kanyang lupa. Ngunit sa halip na maawa ay puro masasakit pa na salita ang lumabas sa bibig ng kanyang ina. Naisip pa ni Leo na para bang hindi sila dumaan sa ganong sitwasyon. Sa bagay, marami nang nagbago sa kanyang mga magulang at dalawang kapatid. Simula nang yumaman sila, ibang-iba na. Halos hindi na nga niya sila nakikilala. Hindi lang naman ang matanda ang ginipit at pinagsabihan ng ganyan ng kanyang ama at ina. Marami na. Para tuluyan ang mapunta sa kanila ang lupa ng mga ito. Sa isang pagkakataon ay ang kanyang kuya Rene naman ang may inargabyado. May nadali silang tao ng mga barkada nito.
ginamitan ng impluensya at pera. Ayon at absuelto. Wala ni isa man sa kanila ang naparusahang magkakabarkada. Ayon pa dito, lahat ay kayang bilhin ng pera. Ultimo, buhay ng tao. At maging ang bunso niyang kapatid ay walang ipinagkaiba sa kanila. Sa murang edad nito ay nakabuntis na dahil sa sikat, mapera at maimpluwensya. At ano ang ginawa sa babae? Hindi pinanagutan at itinangging kanya ang ipinagdadalang tao nito. Ang resulta, nagpakamatay ang babae dahil sa kahiyan. 2 buhay ang pinatay ng bunso nilang kapatid. Hindi man direkta, ngunit siya ang dahilan ng pagpapakamatay ng babae at nadamay pa ang sanggol. At unti-unti nang natutupad ang masamang panaginip ni Leo. Ngunit kumpara noong mga nagdaang panahon, nalubhasa nag-aalala para sa kanyang mag-anak. Ngayon ay wala na siyang maramdamang kaba. Hindi na rin siya natatakot at mahimbing na siyang nakakatulog. Sa kanilang bahay, kapag may bisita, ay madalas pa siyang mapagkamalangboy dahil hindi siya kasing luho ng kanyang mga magulang at mga kapatid, lalo na pagdating sa pananamit. Na matapos niyang sundin ang utos ng bisita dahil sa napagkamalan nga siya, ay bigla na lamang itong magugulat kapag sinabi ng mga katulong na sila na ang gagawa sa ipinag-uutos ng mga ito. At maririnig nilang tinatawag ito ng Sir Leo. Kung minsan naman ay direkta nilang nalalaman mula sa mga katulong na si Leo ay hindi katulong kundi isa sa mga anak ng may-ari ng bahay. At ang kasunod, sunod-sunod na paghingi ng tawad sa kanya na kanya namang binabaliwala lang dahil hindi niya itinuturing ang kanyang sarili na kabahagi pa ng kanilang pamilya. Isang araw, habang nakaluhod at nananalangin pagkagising, ay nagulat na lamang si Leo dahil sa malakas na pagpalahaw ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang tumayo at nang sumilip siya sa kwarto ng kanilang panganay na si Rene, ay nakita niyang wala na itong buhay at nakalaylay na ang isang kamay sa gilid ng kama. Panay ang pag-iyak ng kanilang ina pagkat sa kaalaman nila, si Rene ang nagbigay sa kanila ng marangyang buhay. Kaya ganun na lamang ang kanilang panghihinayang na mag-asawa para sa kanilang panganay na anak. Halos himatayin pa nga ito na animoy mapapatidan ito ng ugat sa kanyang leeg, na habang umiiyak ay sumisigaw pa dahil sa sobrang kalungkutan at pagdadalamhati. Hindi nito matanggap na wala na si Rene. Tumulo din ang luha ni Leo at agad niya iyong pinahid at saka tumalikod na. Naiyak siya dahil bumalik sa kanyang alaala ang masayang tagpo noon, na mahirap pa sila at nasa bukid pa ang kanilang tahanan, na masaya sila naglalaro noong mga bata pa, at nang magbinata ay hindi nagbago ang kanilang pagtitinginan at pagtuturingan bilang magkapatid. Kung nakinig lamang siya, paulit-ulit
na sinasambit ng isipan ni Leo habang naglalakad na siyang papalayo, pabalik ng kanyang silid. Kaya napaluhod si Leo at napapanalangin na bigla pagkamulat ng kanyang mata dahil sa nanaginip siya. Ang totoo ay hindi na niya alam kung panaginip pa nga ba iyon o totoo nang nagaganap. Pagkat ang natatandaan niya na kaninang madaling araw ay nagising siya nang makarinig ng mahinang boses na tila nahihirapang huminga, na animoy sinasakal, at humihingi iyon ng tulong. Nang buksan niya ang kanyang pinto, ay sinalubong siya ng napakalakas na hangin na parang itinutulak siyang pabalik sa kanyang silid. Ngunit nagpumilit siya na makalabas. Sinikap niyang makakapit sa gilid ng kanyang pinto, at yun ang pagkakataon na nakabuelo siya at nakalabas. Mabilis niyang tinungo ang silid kung saan nanggagaling ang mahinang tinig na iyon, sa silid ng kanyang kuya Rene. Bagya pa siya nagtaka nang makita niyang nakabukas ang pinto noon. Nagmamadali niyang tinungo iyon, at laking gulat niya nang kanyang makita ang isang maitim na nilalang na nakadagan sa kanyang kuya Rene at sinasakal ito. Mapupulang mga mata, maliliit ngunit matutulis na mga ngipin, walang anumang buhok, matutulis ang mga tenga, at may kahabaan ang dila. Sa pagkabigla at takot na naramdaman, ay hindi na nakagalaw pa si Leo hanggang sa lumaylay na sa gilid ng kama ang kanang kamay ng kanyang kuya Rene, at tirik ang mga mata nito at nakalawit ang dilang binawian ng buhay, na ang mukha ay nakaharap kay Leo. Nang ibalik niya ang kanyang paningin sa nilalang, ay naglaho na ito, at ang tanging nakita na lamang niyang lumabas sa bukas na bintana nito ay isang napakaitim na usok. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan, at naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Nais ko pong batiin ang lahat na patuloy na sumusubaybay at walang sawang tumatangkilik sa atin pong mga kwento, maging ang mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po, at hanggang sa muli.